May nagbigay nga sa atin guys ng isang inakay ng ibong nagsasalita. So another day na naman ng Labuyo series natin. Kaya tara, samahan nyo ako ngayong umaga. Bali pagdaan ko sa malawak na bukid na to, kinausap ako ni tatay. Habang nagagama siya ng damoy, nagkwentuhan kami saglit. Hanggang sa tinanong niya kung nag-aalaga pa daw ako ng ibon. Kinausap ako guys si tatay kung nag-aalaga daw ako ng kuling. Pagbalik ko daw is bibigyan ako, dadaan ako sa kanila. Andun yung bahay nila sa kabila doon. Dadaan tayo pagbalik. Nakita daw nila doon sa taas ng nyug. Nahulog daw dalawa kaso namatay daw isa eh. Isang buwan na daw sa kanila. Bibigyan na lang sa atin. Kaya subukan natin dumaan sa kanila. Kaso ang tatapang ng aso doon. Pero magpapandaw muna tayo. Dati kasi guys binibigyan ako ng papaya nila tatay para ipakain dun sa alaga nating uwak. Kaya nalaman din nila na nag-iibon tayo. Pero nagpandaw muna ako ng mga bitag natin at wala namang huli. Minamadali ko na kasi at araw ng Martes ngayon. Baka kasi gawin yung bahay namin at mag-labor tayo. Kaya nung matapos ako magpandaw ay dito na ako nag-shortcut sa kabila. Baka maabutan pa natin si tatay doon na nagagamas para may kasabay tayo papunta sa bahay nila. Medyo natatakot kasi ako doon sa mga aso kasi sobrang tatapang. Sa tuwing napapadaan nga ako doon sa may bukid ay hinahagag tayo. Nag-iisang bahay nga lang sila malapit dito sa gubat. At yung pagtatanim ang pinakanghanap buhay nila. Kaya kung minsan pag may sobra silang ani, binibigyan din tayo. Malawak kasi itong pinagtataniman nila at halos 2 bundok din. Ang kaso nga lang pagbalik ko dito ay nakalis na pala si tatay. Kaya no choice tayo kundi pumunta doon na mag-isa. Kumuha na lang ako ng stick guys bilang depensa doon sa mga aso. Bali 2 bahay kasi yung madadaanan natin. Etong nasa una yung pinaglumaan. At hindi ko alam kung meron pa ditong nakatali. Dati kasi may napakalaki ditong aso. At yung bagong bahay nila yung nasa bandang dulo. Kaya kahit nasa malayo pa ako ay tawag na ako ng tawag. Baka kasi mamaya ay bigla tayong sunggaban. Buti na lang ay narinig din tayo agad kaya lumabas sila. 3 aso nga agad etong sumalubong sa atin. Pero hindi na ako masyado kinakabahan kasi sinasaway naman nila. Kaya nilapitan ko na agad etong inakay. Napakaganda nga ng harapan dito guys, sobrang linis. Parang ang style nito ay bahay kubo. Hindi ko agad napansin andun pala nakatali yung malaking aso. Pagkatapos ibigay ni tatay, umalis na din ako. Sinama na rin sa pagbigay yung kulungan para daw hindi na mahirapan sa pagdala at meron ng bitbitan. Bali ginawa lang daw naman to ng pamangkin niya. Medyo maliit nga lang kaya hindi masyadong nakakalipad etong ibon. Okay na guys, nakuha natin yung kuling. Ang ganda na ito, ililipat lang natin ang kulungan. Medyo maliit kasi pinagkukulungan sa kanya. Madali lang naman lagaan yung ganito. Papaya, saging, mabubuhay ito eh. 2 daw ito, kaso nawala yung isa, namatay. Doon daw sa nyug na yan guys. Doon nakuha sa mataas na yun. Nakita na lang doon, nasa lapag na. Medyo maliit na lang yung kulungan. Kaya puro dumi yung balahibo. May 2 kulungan naman sa bahay na pwedeng paglipatan na ito. Hindi daw kasi tumalagaan ng maayos kaya pinadala na lang sa atin. Madali lang naman to alagaan kaya tinanggap ko na. Yung ganitong ibon kasi nagsasalita din. Pero ang alam ko ay kapag pinutulan ng dila. Ang kaso nga lang may 2 klase din kasi ng kulit. Yung isa ay nagpupugad sa mga bulok na niyog at yung isa ay sa mga buhay. At base dun sa sabi ni tatay, nahulog lang daw to mula dun sa mataas na niyog. Ang sabi nila kapag galing daw sa ganun ay nagbibikti. Pero hindi rin tayo sigurado kasi ngayon lang tayo mag-aalaga ng ganito. Medyo payat nga lang siya na parang kulang sa kain. Puro dumi din yung balahibo niya gawa dun sa kulungan. At sa tingin ko guys ay hindi man lang to nakakainom ng tubig. Kaya kung pansin niyo ay parang mahina yung katawan niya. Pero ngayon ay nasa atin na to kaya maaalagaan na ng maayos. Tsaka malawak na rin na itong bago niyang kulungan. Kaya mas komportable na siya dito na magagalaw. Binigyan ko na rin to ng pagkain tsaka tubig. Kasi ang sabi nila tatay hindi pa daw to kumakain. Medyo naninibago pa nga lang siya kaya sobrang liko. May panibagong alaga na naman tayo guys na aabangan. Bye-bye! 2 fingers sa akin!